yung mga revelasyon ni ano, former Senator Sonny Trillanes, matagal niya na binabanggit itong mga, detalye patungkol sa joint bank accounts ni Sara Duterte tsaka ni former President Rodrigo Duterte. Kanina, mas dinetalye niya 'no, at sinabi niya kung kaninong galing yung source. Pero how significant yung kinonfirm ng AMLAC, ng AMLC na 18 out of the 18 transactions na binanggit ni Trillanes, nag-jive dun sa records nila. And I think it was randomly selected, 'di ba, nung sa pagtatanong ni ano, ni Representative De Lima. Actually, mabigat yon kasi parang laging inaasar si Senator Trillanes, hindi naman yan totoo. Ikaw lang nagsasabi niya. Di ba? Pero kanina, talagang na-confirm ho ng AMLAC itself na may katotohanan po yung mga paratang ni Senator Trillanes over the course of several years. More importantly, syempre si Deputy Ombudsman Carandang, di ba? Kasama din ho niya yan eh. Doon sa mga nagsasabi na meron ho talagang mga transactions, no? At mga bank accounts, no? At kaperahan na talagang pinamimigay dito po sa pamilyang Duterte, na-vindicate po silang dalawa ngayon pong araw na ito. In fact, kahit dun sa yung report po na ako yung nag-present, nakalista ho dun eh. Yung pong mga accounts po niya Samuel Uy. So for example, dito may dalawang transactions for 2011 and 2012. 14 million po yung pinag-usapan kung saan si VP Sara yung pong identified as the beneficiary of the check. Established yun. Kasi nga ito yung mga inabangan din ng mga tao, no? Kung nagsisinungaling si Sara Trillanes, sasabog sa mukha niya yan. Pero apparently hindi, na-confirm, hindi ba? Ayun na nga. I think yun yung pinaka mahalagang bahagi po ng testimonya. Kasi, syempre, people were actually expecting na baka it's a rehash of what he had already stated before, no? Pero, malaking bagay po talaga that the MLC was actually there to basically confirm several of the transactions that he was talking about. Yung bank accounts mismo ng Vice President, may plano ba kayong pabuksan yan sa level ng impeachment hearings or iintayin nyo na pag sumampa yan sa Senado during trial? Tingin ko at this point, hindi na ho yung kailangan pang gawin. Tingin ko sapat-sapat na ho itong unraveling nito pong mga transactions po ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong mister para maipakita na sobrang layo talaga ng pong mga transaksyon sa mga bangko nila at doon sa dineklara po nila na net worth sa kanila pong salin. Okay. I understand, meron pang isang ano, no? Ilan pa impeachment hearings na isasagawa ng komite? May isa pa ho tayong inaantay sa 29. So, yung pong threats against the President yun, President, First Lady, and former House Speaker, yung pong pag-uusapan doon, yung pong NBI will be invited kung meron ho silang update no dito po sa sinasabi po nilang pagsisiyasat doon po sa threat against the President. Tapos I guess i-resolve po yung question on BIR. Kung bubuksan ho ba yung box. Nabitin ho yung kanina eh kasi may debate kung ano ba yung estado talaga nito pong submission ng BIR sa komite kanina. Okay, pero most likely kailan matatapos yung proseso na ito at i-decide kung magta-transmit ng articles of impeachment sa Senado? Tingin ko kung wala naman na masyadong maitatanong sa 29 or madadagdag pang mga isasalang, tingin ko magboboto na sa komite sa 29, no? So pagbabalik ng Kongreso sa I think the 4th of May, pwede na hong i-subject to vote yan. Maybe early May or middle of May. And then, pag na-transmit siya, ng commitment naman ng Senate President, kung siya pa yung Senate President by that time, tawag dito, trial shall forthwith proceed. Tama? Tama. So, hopefully, ma-dispose na po namin at the level of the committee ito pong probable cause question. So, tapos na ho. No? So, on confidential funds, tingin ko established na po yung probable cause from all the COA reports and the other reporting of the agencies and the testimony of Mr. Madriaga. Second, ito pong unexplained wealth no, and silent violations na ipakita na ito convincingly dito po sa AMLC reports, SEC, Trillanes testimony, at SAL-ENS po na submitted by the Office of the Ombudsman.
Okay. Finally, Kong Ridon, 'no, ang banat kasi ng mga taga-suporta ng Vice President dito sa sinasagawa niya sa Committee on Justice ay your minds have been made up long ago na talagang kahit ano pa 'yan, the House would proceed to impeaching the Vice President again. How would you respond to that, uh, you in the context of what has been revealed so far in the last 2 impeachment hearings, sa confidential funds at dito sa AMLC findings? Hindi rin naman. Ang totoo naman po, kung wala naman din hong ebidensya, bakit magtutuloy? Di ba? Katawa-tawa yun kasi hindi lang naman ho kami magdidesisyon dito eh. Sa dulo naman ho, Senado ho yung magdidesisyon kung magko-convict o hindi eh. Hindi ba? So, kumbaga, hindi rin ho totoo na hindi ho, we cannot rely only on limited evidence, no? For us to proceed further. So, very important ho yung convincing evidence. And of course, several of our colleagues had also been calling for that, hindi ba? Na they wanted new, more compelling evidence. This is our more compelling evidence today. Yung pong AMLC disclosures, no? And yung COA findings is our compelling evidence last week. Hindi ba? Na that the Vice President is being asked to return more than 400 million in confidential funds. I don't know whether this is the correct characterization dito, pero naisip ko lang, 'no, in a way that part of that hearing earlier was also can also be seen as a vindication, quote unquote, of Sonny Trillanes. Vindication Yeah. in the sense na talagang ano siya, winawalang niya for the longest time ng mga DDS. Kasi since Oo. 2016, he had been very, very, very vocal about this bank accounts by the Dutertes and all those questionable transactions, 'di ba? Kanina binalikan Tama. niya pati nangyari dito kay former Deputy Overall Ombudsman, ano ba yung tama? Arthur Overall Deputy Carandang. Ombudsman, Arthur Carandang, 'no? Tama. Ayun. So ito nga, how significant dito yung pinili, 'di ba? Pumili lang si Congresswoman Leila de Si Lima ng ano, Kong Laila, 18. 18, 18 na na-confirm lahat. confirmed lahat. So ibig sabihin, yung records na hawak ni Senator Trillanes, at least on yung specific transactions on specific dates na randomly pinili, confirmed by the AMLAC record. So ibig sabihin, tsaka down to the last centavo. Diba? Oo, Correct. tama eh. Oo. Walang walang discrepancy. So, ibig Mm. sabihin, mukhang legit yung hawak niyang mga records. And I suppose, mabe-bear out yan kung sakaling aabot to sa trial before the Senate when they can actually subpoena yung mga original bank records to validate. Yun. Yeah, you So, mentioned yung original bank records, so hindi siya kailangan gawin at this point, 'no? Sa trial na 'yan. well, ako tingin ko pwede. Kasi ang exception naman sa bank secrecy is impeachment eh. Pero mukhang the House is playing it safe. Mukhang from the start ang kanilang game plan ay wag na tayo magbigay ng kahit na anumang dahilan para makialam pa ang Supreme Court, 'di ba? At this stage. So Oo. nag-err on the side of caution, which I think is a smart play on their part. So hindi nila pinipilit. Yung AMLAC, undisputed, they can subpoena at yun, pinreset na dito. Pero yung bank records na pwedeng i-claim ng mga bangko mismo na covered under the bank secrecy laws, kahit na sa tingin ko, pwede nilang i-argue na impeachment na ito and therefore falls under the exception, ay hintayin na magkaroon ng kung sakali mga aabot sa Senado to be safe. Pero Ito kasi, ako, ini-expect ko pag akit sa Senado, kung halimbawa masabina mo yung bank records mismo ni VP Sara for the dates na kiniklaim niyang zero yung bank balance niya, game over na kagad yun eh. Kinlaim mo zero, pero meron ka palang, sabihin mo ng 10 pesos, di ba, sa bank account mo. Hindi zero, di ba? It's a non-zero amount. And duda ako kung 10 pesos lang yun. Kung maniniwala tayo kay Senator Trillanes, 2 billion daw yata. Doon sa joint account lang nila ni dating Pangulong Duterte. So, natin. Okay, ito kasi, 'no, kanina you mentioned Attorney Barry, ikaw mismo, hirap na hirap kang gawan ng justification itong, kunwari hindi pag-declare ng cashinan at saka sa bangko at saka itong 6.7 billion in questionable transactions. I suppose kung ikaw yung DDS senator o DDS legislator, talagang mahihirapan ka rin maghanap ng justification in the face of such strong allegation backed by evidence to vote not to convict or labo ko, 'no, to vote to acquit the Vice President, 'di ba? Yeah.
Kasi ganito yan, kaya ko binabanggit yan. Kasi nga, for the longest time, ang naratibo ng mga DDS dito, di ba? Hindi, talagang you've made up your minds for the longest time. Ano na yan, parang palabas na lang yung ginagawa dyan sa House of Representatives. Talagang impeach nyo naman kahit anong mangyari dyan. Ako convinced ako, no? Talaga namang papunta sa impeachment yan eh. Pero, hindi natin pwedeng ignore to, no? Kasi magagalit din yung tao pag ginarapal nila yan. Teka, wala kang ebidensya, tapos i-impeach nyo. Talagang pinopolitika niya yung Vice President dahil takot Tama. kayo sa 2028. Kaya ngayon yung play ng Vice President, di ba? Nag-declare na siya, hindi, tatakbo ko for President in 2028. Ang problema, lumabas yung mga ebidensya ngayon, di ba? Tsaka ng April 14. So, these are things that are very, very difficult for anyone to ignore. DDS ka man o hindi. Agree. At para sa akin, mas compelling pa itong lumabas this week kaysa doon sa Madriaga last week. Kasi yung Madriaga, kahit nasa, pwede mo pang i-dismiss yun na hindi nagsisinungaling si Madriaga. Diba? Yun na yun eh. So, diba? Yes. It's a matter of whether you find him credible or not. Na pwede pa natin pagdebatihan kung totoo o hindi. Okay. Pero ito kasi, una, anong basis? Salin na siya mismo nag-file. At on record na nakapile sa mga government institution, public record. Pangalawa, ano tawag dito? AMLAC records. Again, public record, official, matagal nang nandyan. Pangatlo, yun sa SEC, di ba? To track yung mga income ng mga kumpanya na supposedly nakadeclare pa sa kanyang salin. So again, official record. So, mas mahirap actually hanapan ng lusot ito eh. Kaya ang nakikita ko halimbawa kanina, kino-question, kasi bago lang yung executive director ng AMLAC. Ano kinalaman nun? Sino pa yung nakaupo dyan? Hindi naman nagbabago yung mga records na yan. Alam, sasabihin yung lahat yan dinoktor na wala namang maniniwala na, di ba? Kasi yung mga ibang records yan, ano pa ito, from 2007 pa yung iba eh. Di ba? So ako, yan ang medyo mas, pwede mong sabihin not as exciting o not as cinematic as yung mga laman nung Madriaga testimony na, di ba, may mga bribery. Pero in terms of yung hirap na paano mong i-dispute yan, mas mahirap ito. Kasi based on lahat, official records, public records. Numero. Yun eh.